Isang nakakagulat na balita mga kaibigan dahil ang mayamang bansa na Singapore ay isang makasaysayang pahayag ang kanilang binitiwan na talaga namang pag ikaw ay Pilipino ay ikaw ay magpupugay kamay sa pagiging mapagkumbaba ng Singapore. Dahil for the first time, inamin ng Singapore na tatalunin natin ang kanilang ekonomiya ngayong taon. Paano nila ito nasabi? At parang imposible, pero ito na nga, nangyari na. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ayon sa World Bank, palalakasin ng matibay na domestic demand ang magiging paglago ng ekonomiya. Nakikita ng World Bank na mananatiling malakas ang private consumption. Inaasahan rin na muling lalakas ang infrastructure projects ng gobyerno at pribadong sektor, pati rin ang pagganda ng business environment para sa sektor ng telekomunikasyon, transport, logistics at renewable energy dahil sa mga bagong ipinapatupad na investment liberalization reforms ng pamahalaan. Isang hindi inaasahang pahayag mula sa Singapore kung saan isa sa kanilang pinakasikat na bangko, ang DBS o Development Bank of Singapore ay nagsalita sa isang nakakagulat na pahayag. Pero bago natin ito tignan, ang Singapore, ang bansang kilala sa matatag at mabilis na ekonomiya, ay umamin sa hindi nila akalain na tatalunin ng Pilipinas ang kanilang ekonomiya ngayong taon. Yes, you heard that right. Ayon sa DBS Bank, ang ekonomiya ng Pilipinas ay naasahang lalago ng 5.8% lampas sa 2.8% ng Singapore at 3% ng Thailand. Ngunit paano ito nangyari? Ano ang ginawang kakaiba ng Pilipinas para maungusan ang ekonomiya ng isang bansang napakahusay sa global stage? Hintayin mo kaibigan at malalaman mo ang sagot. Tiwala ang World Bank na makababawi sa susunod na taon ang ekonomiya ng Pilipinas. Positibo ang World Bank na lalo pang lalakas ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa susunod na 2 taon sa kabila ng naging mabagal na paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon. Batay sa kanilang projection, aabot sa 5.1% ang inaasahang projected economic growth ng bansa ngayong taon at inaasahan na aakyat ito sa 5.3% sa susunod na taon at 5.4% pagsapit ng taong 2027. Ayon sa World Bank, palalakasin ng matibay na domestic demand ang magiging paglago ng ekonomiya. Nakikita ng World Bank na mananatiling malakas ang private consumption dahil sa nananatili pa rin mabagal ang inflation sa bansa. Nananatili ring mataas ang employment rate sa bansa at ang mas mababang interest rate dahilan upang maging madali ang pangungutang. Ang bagong pag-asa dahil sa lideratura ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ano ang epekto ng Create More Law. Maraming eksperto ang nagsasabing ang Create More Law ay naging malaking tulong. Ang batas na ito ay nagpapababa ng corporate income tax mula 25% hanggang 20%. Ibig sabihin, mas maraming negosyo ang may espasyo para lumago, makapag-invest at magbibigay ng mas mataas na kita. Pero hindi lang yan. Ang disinflation at easing monetary policies ngayong taon ay nagbibigay daan para sa isang constructive macroeconomic environment na sinamantala ng Pilipinas. Okay, maganda yan sabi mo. Pero sapat ba ito para ungusan ang Singapore? Inaasahang magiging mabunga ang 2-day working visit ni PBBM sa Estados Unidos. Bukod sa usaping seguridad, target din talakayin sa sidelines ang pamumuhunan sa bansa. Linggo ng hapon dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika kasama si First Lady Liza Marcos at ang Philippine delegation sa pagdating ni PBBM sa kanilang tinutuluyang hotel sa Midtown Manhattan dito sa New York. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansang ASEAN ang lumagda dito. Nakatakdaring magbigay ng mensahe ng kapayapaan si PBBM sa harap ng 193 member states ng United Nations. Ito ay special session convened by the President of the General Assembly para lang sa Pilipinas. At bakit bumagsak ang pag-asa ng Singapore? Habang patuloy ang pag-usbong ng ekonomiya ng Pilipinas, bumaba ang kumpiyansa sa ekonomiya ng Singapore. Ang kanilang growth forecast ay bumagsak sa 2.8% dahil sa global uncertainties at mabagal na domestic consumption. E paano ang Trump factor? Narito ang twist. Bagamat si Trump ay nagbigay ng bagong hamon sa Pilipinas sa usaping remittances, nananatili tayong matatag dahil sa ating domestic consumption strength. Ika nga, kahit magulo ang labas, ang lakas ng loob natin ay nagmumula sa loob. Patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Patunay dyan ang naitalang 5.4% na GDP growth sa unang bahagi pa lang ng taon ayon sa PSA. Kinlala rin ang Pilipinas bilang pangalawa sa may pinakamabilis na paglago sa Asia. At ito ang lihim na sandata ng Pilipinas. Isipin mo ito,
Ang midterm elections ay tila isang gasolina sa ekonomiya ng bansa. Ang pagtaas ng domestic consumption ay nagdulot ng masiglang ekonomiya na kahit ang Trump effect ay hindi naging sapat para pigilan ito. Ngunit higit sa lahat, ang suporta ng Estados Unidos, lalong-lalo na sa aspeto ng ekonomiya at depensa, ay patuloy na nagbibigay ng proteksyon at oportunidad para sa Pilipinas sa gitna ng mga global na hamon. Okay, so ano ang ibig sabihin nito? Ito ang mas malalim na epekto. Ito na ang malaking tanong. Ano ang kahulugan nito para sa mga Pilipino? Ang mas mabilis na paglago ng ekonomiya ay nangangahulugan ng mas maraming trabaho, mas matibay na negosyo, at mas malaking kumpiyansa mula sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan. At higit sa lahat, ito ang simula ng bagong yugto para sa Pilipinas sa larangan ng pandaigdigang ekonomiya. Teka, paano ito nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Simple, pinagtuunan ng pansin ang mga domestic drivers tulad ng consumption, incentives para sa negosyo at tamang paggamit ng mga pulisiya upang matugunan ang mga global na hamon. Ang mga taon ng pag-aaral at paghahanda ay nagbunga. Ngayong taon, hindi lang natin naungusan ang Thailand, kundi pati na rin ang Singapore. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi na lang underdog, tayo na ang rising star sa Asia. Kaya ano ang susunod? Habang pinapanood natin ito, napapaisip siguro tayo ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas. Pero ang mas mahalaga, napagtanto mo rin kaya kung gaano kalaki ang potensyal ng ating bayan? So Singapore, handa na ba kayo? Dahil ang Pilipinas ay tuloy nang umaakyat sa pedestal ng pandaigdigang ekonomiya. Pangalawang Korinto 9 verse 8. At ang Diyos ay makapangyarihan upang pasaganain kayo sa lahat ng bagay, upang sa lahat ng panahon ay magkaroon kayo ng sapat na kakayahan at labis-labis pa upang magawa ang bawat mabuting gawain. Ang mabilis na pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas ay patunay ng biyaya at patnubay ng ating Panginoong Diyos sa ating bansa. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ipinapakita niya ang kanyang kakayahan na gawing masagana ang ating bayan. Ang paglago ng ating ekonomiya ay isang paalala na kapag tayo nagkakaisa, nagtitiwala at sumusunod sa kanyang kalooban, wala siyang hindi kayang gawing posible. Gayunpaman, ito rin ay isang hamon para sa atin na gamitin ang biyayang ito sa tamang paraan upang makatulong, magbahagi at maglingkod para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa aming bayan. Salamat po sa patuloy na pag-angat ng aming ekonomiya at sa mga lider na ginagamit ninyo upang maisakatuparan ang mga layunin para sa ikabubuti ng aming bansa. O aming Panginoong Diyos, dakila ka, sapagkat ikaw ang tunay na umiibig sa buong sanlibutan, gayon din sa aming bansa. Dinadalangin po namin na naway maging instrumento ang tagumpay na ito upang lalo naming makita ang inyong kabutihan at mas mapaglingkuran namin ang aming kapwa. Turuan po ninyo kaming gamitin ang mga biyaya at oportunidad ng may pagmamahal, integridad at kababaang loob. Basbasan po ninyo ang bawat Pilipino o aming Panginoong Diyos, lalo na ang mga nakikinig at nanonood ng content na ito. Bigyan niyo po sila ng inspirasyon, lakas at karunungan upang maging bahagi ng pag-unlad ng aming bayan. Alisin po ninyo ang anumang balakid at bigyan niyo kami ng pusong mapagkumbaba upang patuloy naming hangarin ang kabutihan para sa lahat. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos at ang panalangin ito'y aming itinataas alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang aming tagapagligtas. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sa muthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon.
Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.